This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang hapon, my dear brothers and sisters. Welcome po ulit sa ating programa na Come Follow Me, Philippines. Itong hapon na ito, may magandang tanong dito. Ang sabi, nais mo bang malaman kung paano natin may babahagi ang ebanghelyo ng buong lakas at may kagalakan? Atin itong matutunan sa Doktrina at Mga Tipan, Section 75, verses 1 hanggang 16, na may pamagat na gumawa ng inyong buong lakas na ipahahayag ang katotohanan. Minsan, iniisip natin na sapat na ang tahimik na pamumuhay para makita ng iba ang ating pananampalataya. Minsan sa buhay natin, naiisip natin na gusto ko lang mamuhay ng mapayapa, gusto ko lang ng tahimik na buhay. Hindi ko na kailangan na magbahagi ng ebanghelyo, hindi ko na kailangan na mag-missionary work. Sapat na yung naging halimbawa ko sa pamamagitan ng halimbawa. Makikita nila tayo. Masasabi nila, uy, gusto ko yung kanyang pamumuhay ni brother o na ganyang family. Sapat na ba yun? Na pag ganun lang tayo, na wala tayong ibang ginagawa. Pero sa Doktrina at Mga Tipan, Section 75, malinaw ang paalaala ng Ama natin sa langit. Gumawa ng inyong buong lakas sa pagpapahayag ng katotohanan. Naalala ko po noon, back ng 2006, yung nag-serve po ako ng mission sa Quezon City. Alam niyo po yung feeling na pagdating namin doon, after ng MTC, sobrang init that time. Meron po akong picture, hindi ko lang na-attach dito, na makita mo talaga yung sunburn, na alam niyo po yung sunburn ka na, pero next day, kailangan mo pa rin lumabas para na magturo. Iba yung, ay, na-sunburn ako. Kailangan mo na magpahinga. Diba? Pag pumunta tayo sa dagat, naliligo tayo. Pero sa mission work, hindi eh. Kailangan mo pa rin lumabas, magpainit. During that time, hindi pa uso yung payong. Kasi, yung parang quote na, dapat pag umulan, maulanan ka. Pag uminit, mainitan ka. Ipabor lang po yun sa mga puti. Tayo pong Pilipino, iba eh. Nagiging black tayo, di ba? At ang worst pa, hindi madaling bumalik yung natin. Parang sakit sa skin kasi kailangan mo namang magtrabaho. Kaya sinabi dito na nakaka-relate ako ng sinabi ng Panginoon na gumawa ng inyong buong lakas. Ako pa po yung tinitrain. Parang tagasunod lang po muna ako kasi galing po akong probinsya. Nanggaling po ako sa pamilya na hindi yung self-reliant kasi convert lang po ako after a year, nag-mission. So parang sunod ka lang ng sunod. Kung anong sinasabi ng trainer mo, sinusunod ko. So yun yung para sa akin na yung parang struggle and at the same time, it gives me hope and natutunan. May mga panahon na hindi po ako nakakakain ng sapat. Kasi yung after po ng first trainer ko na talagang work. So ako po hindi po ako pinanganak bilang isang member ng simbahan. Ako po convert, sabi ko po. Hindi ko po ako nasanay po kasi ako pag nag-work ako sa missionary. Pag napagod ako, nag-work ako ng half day, yung mga kasama ko missionary sa lugar namin before ako mag-mission, po nila, napaka-chill, napaka-relax, yung parang papakainin ka, di ba ganun? Tapos, mahilig sa magpatawa, yung parang ma-feel mo talaga yung heaven. Yung parang abang nag-work ka, yung mayroong sound na, ganun. After po ng mission ko, after po makapunta na po ng mission, nagulat po ako. Parang, iba pala yung nag-work ka sa mga missionary na gusto mo. Kasi, pag nag-work po tayo sa full-time missionaries, pag natin gusto, pwede po tayong hindi mag-work. Di po ba? Iba pala pag ka na sa mission, wala ka ng choice. Pag di mo gusto yung tao, kailangan mo mag-work, kailangan mo tapusin 2 taon. Di ba? Andun natin natutunan yung pagiging pasyensyoso, yung mahalin mo yung tao, at kahit mga kainaan niya, yun, hindi ito para sa akin, it's not for me.
It's for the people. It's for the friends or yung mga tao na tinuturuan namin. Hindi, ganun na rin po. Bali, andun na po ako sa mission. Nagulat po ako, iba pala. Wala ka palang choice, hindi ka pwedeng umuwi. Yung first trainer ko po, napagaling niya. Kaso, andun din yung hindi niya pa, kasi bata pa, di ba? In that age, 18 papuntang 21. So, nag-struggle din. And iba din yung pananaw natin ngayon eh. Kaya nakalagay sa Preach My Gospel na i-tolerate din natin yung mga kasama natin. Kasi hindi naman yung pananaw natin, pananaw nila. Nang sa akin po talagang train talaga. As in strict obedient, ganun. Pero okay lang, nakakain kami. Yung nga lang talagang nangaya talaga ako dahil sa init, dahil work, dahil walang pahinga. Pag after po nun, yung next companion ko, i-share ko lang po is American. Tapos dating assistant. Yung katawan niya po, payat po siya kasi hindi po siya nag-lunch. Yung pagkain niya po sa umaga, I think biscuit lang. Tapos sa lunch, hindi siya nagla-lunch. Tapos diretsong work po yun. Pagdating po ng gabi at 9:30, talagang specific po siya na planning. Yung bang isip po niya is parang isip ng mga 30 years old, ganun. Yung isip ko that time talagang isip bata eh. Kasi hindi naman po ako sanay, no? Hindi po ako na-train tulad ng mga anak ko ngayon na bata pa lang na-train na sa responsibilidad, maging matured. In that time, iba yung mga trip ko sa buhay. Eh ganun na po, nakaupo kaming ganun. And after po nun, paggabi, pag-uwi namin, specific planning yun. Pagdating ng 9:30, kung hindi ko na alam, 9:30 o 10:30 ba, lights off. Talagang parati po yun for almost 2 months. Ano niya po, parang sinasanto niya or andun talaga sa point na 5 minutes na lang, lights off na. Gutom na gutom kasi hindi ako nakapag-dinner eh. Hindi ako nakapag-lunch. Pagdating ng 9:30 yung lights off. Pagdating ng 9:25, sabi niya, sige, ano na tayo, tapos na tayo. Bilis ako, pumunta ako ng kusina. Tapos hanap ako ng mga yung mga sardinas o yung mga canned goods yun. Hindi ko makakalimutan yung yung canned goods na ano bang tawag doon? Parang baboy na mayroong gata. Ano tawag doon na medyo maanghang. Yun, basta alam nyo na yun. So, nasa ano po yun? Nasa dilata. Yung parating kong kinakain. Sabi niya, pagbukas ko pa lang po, sabi niya sa akin, Elder Abonado, lights off na. Wala. Yung ibang mga Pilipino, kasi medyo pasaway din sila, kumakain pa lang 9:30. Wala silang pakialam kasi matagal na sila sa mission. Para sa kanila, subukan mo, mag-aaway tayo dito. Yung mga trip na ganun. Ako po, bago pa lang. As in, literally, yung ginawa ko is, sumunod ako, natulog. Doon po ako nagkasakit. Nagkaroon po ako ng trangkaso. Tapos sabi niya sa akin, trangkaso ka? Oo, hindi, lagnat. Ganun po ba? Tapos sabi niya, pahinga ka muna isang araw. Ganun po talaga yung, kaya nakakarit pa ako dito sa gumawa ng inyong buong lakas. Pero in the end, na-appreciate ko kasi siguro if nakapag-explain lang sa akin o siguro ginawa nila akong hindi lang yung parang robot, yung parang gawin nila akong kaibigan, yung parang if they train me, kaya ako nang nag-train ako, sabi ko, ini-explain ko bakit natin ginagawa to. Bakit natin ginagawa? Kasi kailangan malaman nila yung why para na mayroon silang motivation na gumawa. Kasi hindi naman lahat pareho yung ating pananaw sa buhay, di po ba? Hanggang po na yung pag-serve sa missionary work, iba. Kung talagang tutuhanin natin yung sakripisyo. Alam ko they doing their sacrifice. Pero siguro ibang channel lang kami. Parang hindi pa ako nakatuon sa channel nila. And the only thing na ginawa ko lang is to obey. Kasi una, takot ako, nahiya ako. Ano na yung takot? Kasi probinsya, di ba? But later on, in my age right now, naintindihan ko na sa mga anak natin, tulungan natin sila. Iba yung puro lang tayo mandate na, gawin mo to gawin mo to. Na hindi nila alam bakit. Wala silang motivation. Pero pag tulad ng ating Panginoon, ng ating Diyos,
Binibigyan na tayo ng mga guidance, paalaala, promised blessing. No? Parang ang trip nga na nagtuturo nga yung mga missionary, turuan mo rin yung kasama mo. Especially pag ikaw yung senior o ikaw yung matagal na sa mission. Diba? Hindi yung kung nadaanan ko yung hirap, madadaanan mo din. Hindi yun. Kasi hindi tayo maging effective. Paano magdudwell yung banal na espiritu if kayong dalawa ay nag-aaway na companion, kayong dalawa is hindi nagkakaintindihan. Noong panahon ni na Joseph Smith, iniwan ng mga disipulo ang kanilang mga tahanan para ipangaral ang ebanghelyo sa gitna ng kahirapan at pangungutya. Sa ngayon, hindi na laging kailangan na umalis tayo ng bahay, pero hinihiling pa rin sa atin na maging masigasig sa pagbabahagi online, sa pakikipag-usap sa kaibigan o sa pagtulong sa nangangailangan. Kung minsan natatakot tayo, napatawanan o husgahan ng ibang tao, ngunit ipinangako ng Panginoon na kapag ginawa natin ang ating bahagi, palalakasin niya tayo, bibigyan ng kaalaman at ipagkakaloob ang Espiritu Santo upang magsalita sa ating puso at sa puso ng ating kausap. Naniniwala ako na kapag ipapahayag natin ang ating pananampalataya, kahit sa simpleng paraan, nagiging daan tayo para makadama ng pag-asa ng iba. Naway piliin natin araw-araw na maging matapang na saksi ni Kristo. Alam ko po na tunay ang ebanghelyo ni Jesucristo, at kapag ginawa natin ang ating buong lakas sa paglilingkod at pagbabahagi, pinagpapala tayo ng lakas, kapayapaan at kagalakan mula sa Kanya. My dear brothers and sisters, diba napakaganda po ng ating pinag-aaralan ngayon. Sabi nga doon, pwede tayong mag-work, hindi lang po na talagang, kasi sa busy ng panahon ngayon, sa ating trabaho, minsan gabi yung trabaho natin, but we can do na magbahagi pa rin through social media, pagbabahagi sa kaibigan, mag-work ng yung companion mo sa ministering once a week, every Sunday, maghanap tayo ng paraan. Kasi ito yung paraan na mapapalapit tayo sa Diyos at magiging magaan yung buhay natin. Ito po yung tanong ano ba yung dream mo sa buhay? Ano yung goal mo sa buhay? Ako pag itatanong niyo po sa akin, gusto ko yung sinabi ni Joshua, for me and my family, we will serve the Lord. Parati po namin iniisip. Ngayon po kami po naglilingkod bilang service missionary, senior service missionary sa stake po namin or sa district po namin. Kami po na-assign sa family services. This Sunday po magkakaroon po kami ng appointment sa aming district president para po na magbigay po siya sa amin ng mga gawain, instructions na anong may tulong namin sa simbahan. Kung tutuusin po, pwede namang hindi. Pwede kong sabihin na pagod na ako. Kasi nagawa ko naman yung aking responsibilidad na every weekdays is gumagawa ako ng Camp Follow-Me lesson. So, hindi ko na kailangan mag-serve during Sunday. Ako din po ay naglilingkod bilang second counselor or first counselor sa Elders Quorum President. Yung kaibigan ko po, sabi ko last time, siya yung counselor ko noon, naging branch president po ako. So, natutuwa ako kasi habang naging busy po ako sa simbahan, nararamdaman ko talaga, hindi lang nararamdaman, but nakikita ko paano yung ating Ama sa Langit na siya yung magli-lead sa akin na magiging tahimik or payapa yung aking buong week. Kahit sa schedule na busy, nararamdaman ko na nagiging magaan siya, pero productive yung araw ng weekdays ko from Monday to Friday. Ayun. So mga minamahal kong kapatid, napakaganda talaga na gawin natin sa puso na ano talaga yung goal ko. Yung goal ko someday, sabihin natin na gusto kong maglingkod sa temple. When we grow old, gusto ko na maglingkod kami ng asawa ko. Ayun, di ba? Magiging service missionary kami sa temple. Magsiserve kami ng full-time mission, di ba? Maglilingkod kami. Dapat doon tayo papunta sa paglilingkod ng mahabang oras sa ating Panginoon. Alam niyo po, nasa dugo na natin before tayo mag-mission, nasa mission field tayo ang pag-uwi. Hindi lang po ito na after mission natin, ilagay natin yung ating
polo or long sleeve na white or missionary attire sa parador. At isasara natin, sabihin natin, I'm done. Nakapaglingkod na po ako sa Panginoon. Hindi po yun. Maglingkod po tayo habang buhay. Kasi ito lang po yung ating pundasyon, ating lakas sa mga nangyayaring mga dilubyo, nangyayaring mga pagsubok sa buhay natin. Ito yung nagiging lakas natin, motivation, na paglingkuran siya. Sabi ko nga, kung wala siya, saan pa tayo pupunta? May pupuntahan pa ba tayo? Siya na lang yung ating pag-asa, yung ating Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa ating Ama sa Langit na ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo para sa atin. Sabi niya nga sa Roma chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Nakikita ko yung mga iba, the way sila mag-teach, no? Sa atin din, na in that young age, sana makapag-aral pa yung mga binatang ito. Sana kung sila yung breadwinner sa pamilya nila, sana natulungan nila yung pamilya nila. Bakit maglilingkod sila? Dahil yun sa kanilang pananampalataya. Na sinasabi na sa puso nila, God, maglilingkod ako. Kasi nakatakda akong maglingkod. Kayo na pong bahala sa pamilya ko. Kayo na pong bahala sa pamilya ko dahil ako po yung nakatayong breadwinner sa kanila. After po ng college ko, nag-serve po ako ng mission. Mga pangarap ng pamilya ko. At ibibigay talaga ng Panginoon yun. Sa buhay ko, mga kapatid, hindi ako pinapababayaan ng ating Ama sa Langit. Nakikita ko kung paano niya ako ni-nurtured. Of course, hindi mawawala yung mga pagsubok sa buhay, yung mga pinagdaanan natin. Pero makikita mo talaga how God works in mysterious ways. Sabi nga sa Matthew chapter 28, verses 19 hanggang 20, kaya magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasamahan po tayo ng ating Panginoon. Sabi niya nga, ikalat natin yung Ebanghelyo sa buong mundo at nangyayari na ngayon. Generations to come, yung mga anak ko magsiserve na soon sa mission. After siguro, 6 years from now, yung panganay ko magsiserve na. Diba? So, makita natin, mga minamahal kong kapatid, how kung tayo na nakapag-serve o hindi, yung pangarap natin sa ating mga anak, makapag-serve sila. Pangarap natin na ma-build nila yung foundation sila kay Jesucristo. Kasi yun ang sabi, build the foundation sa matibay na bato. Kahit anong bagyo, hindi ito mawawasak. Makita po ninyo, generations to come, pag nakabuild po tayo sa simbahan, hindi po tayo mawawasak. Sa mga kapatid po nating nahihirapan bumalik sa simbahan, yung simbahan po, hindi ito para sa mga taong na-offend kayo. Ito po'y para sa inyo, para sa ating lahat. Minsan, kailangan na nating gumawa ng hakbang para bumalik. Huwag po tayong matakot, mahiya, whatever. Kasi po, kailangan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kung wala siya, saan pa tayo pupunta? Kasi siya at sa Kanya lamang ang kapayapaan, kapangyarihan. Siya po yung anak ng ating Ama sa Langit. Mahal na mahal po tayo ng ating Ama sa Langit. Alam ko po sa hapong ito, sa mga lahat na nakikinig, pinapanalangin ko sa ating Ama sa Langit na basbasan po kayo sa mga pangangailangan ninyo. Sa patuloy nyo pong pagsubaybay sa ating channel sa pakikinig. Ito po ay isang pribilehiyo, isang blessing po sa buhay ko. At ito po ay magiging blessing din po sa buhay niyo. Samahan niyo po ako parati sa pagtuklas pa ng Ebanghelyo at misteryo ng langit. At samahan niyo po ako na sabay-sabay po tayo na abutin ang ating mga pinapangarap sa buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Alam ko po na mahal tayo ng ating Ama sa Langit. At kung tayo po didaing sa Kanya at hingi po ng tulong, makita po natin yung kamay niya ay gumagawa ng mga mysterious ways para po tulungan po tayo sa ating mga problema, sa ating mga nararamdaman, at isasagutin niyo po yung ating panalangin, hindi lang po ngayon, hindi po bukas, sa tamang panahon at sa tamang oras. Mahal na mahal ko po kayo, my dear brothers and sisters. Ang lahat ng ito aking iniiwan
sa pangalan ng kanyang anak na si Jesu Kristo. Amen. This time po, I will say a prayer po sa ating lahat. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa panahong ito na makapagbahagi po ako ng mensahe po ninyo. Maraming salamat po, nakauwi po ako galing sa work na safe. Nakapunta po ako dito, nakapag-relax konti, nakagawa po ng Come Follow Me Philippines na podcast. Maraming salamat po sa magandang pangangatawan, sa healthy na katawan na binigay niyo po sa akin. And this time po, hinihiling ko na basbasan niyo po yung mga taong individual at pamilya nakikinig sa channel po natin. Na basbasan niyo po sila sa pang-araw-araw nila at sa mga nararamdaman po nila. Ama, hingin niyo po ang kanilang panalangin. Pakinggan niyo po sila at i-open niyo po yung kanilang mga puso na magiging receptive po sila sa mga mensaheng gusto niyo pong ipabot sa kanila. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat po sa banal na espiritu na parating gumagabay sa amin at sa pagbabayad sala ng inyong anak na si Jesu Kristo. Maraming salamat, Ama, for the patience na ibinibigay ninyo sa awa at sa grasya. At lahat ng ito aking iniiwan sa pangalan ng inyong anak na si Jesu Kristo. Amen.